Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Alam mo, bagay din sa yung ganyan damit. Thank yung you. hindi pa-revealing. Ay, ganun. Oo, may pa-suspense. Ay, may pa-suspense. Nag-i-imagine pala. Yun ka sa partner mo bigla. May pa-suspense. Bakit tayo may pa-suspense, partner? Ang hirap talaga, no? Kapag ang misis nasa ibang bansa. Kung ano-ano ang tingin sa mga tao sa paligid. Nakakaloka, may pa-suspense. Oo. Gusto, mahilig ka ba sa ganon? Sa suspense? Oo. Hindi, pero alam mo, sabi sa akin na merong nagbigay sa akin ng ganyan tip dati. Okay. Sabi daw, kapag kahit na daw ikaw ay may asawa na. Yan. Oh, yan. Hindi dapat daw na palakad-lakad ka lang daw na walang suspense. Ay, yan. Oo. Kailangan may mga pa-suspense din daw. Kasi, kaya nga 'di ba kine-create yung mga sexy na mga outfits kasi yun yung purpose nun eh. Para hindi siya para pasilip-silip lang. Pasilip-silip lang ang mga dapat tinatago-tago, ganun. Oo, kasi parang mas may challenge, no? Oo, mas may daw. thrill. Oo daw. Kapag kahit sa pelikula, 'di ba? Ayaw mo nung nakikita mo kaagad yung multo. Correct. Gusto mo pakonti-konti lang, may pagpaparamdam lang. Tama, may background music lang. Yes. Yung unti-unting bubuksan yung pinto. Ayaw mo yung bubuksan agad yung pinto tapos eh. may makikita ka nakatayong multo agad. Hindi mo na ganun eh. Dahan-dahan dapat yan, di ba? May build up. Sa true. So, ganun din daw sa mga Sa mag-asawa. Oo. Kailangan. Oo nga. Sa mga damitan ng mga sa mga mag-asawa. Okay. Oo, na hindi daw dapat all out. So, ano yung ginagawa nyo? Saan? Saan ito, partner? Saan pupunta ang usapan na ito? Tip naman dyan. Hindi, share ko lang yung mga tip. Kaya lang partner, nakakatawa kasi dito. Aminin na natin para dun sa lahat, halimbawa dun sa mga nanay na nakailan na pong mga anak, 'di ba? Aminin niyo na po yung lapat po ng mga sexy na mga kunyari na mga outfits sa inyo nung kayo ay nasa 20s. Ay iba na po yung lapat nung kayo ay malapad na. Nung kayo'y malapad na. Kasi imagine mo, 'di ba, yung misis mo dati nung nakilala mo, 'di ba? Syempre magkakilala kayo, let's say college pa lang kayo. Yan. So nung girlfriend mo pa lang siya, talagang nakakapag-bikini. Kasi wala pang mga nakalaylay na mga hindi dapat mga nakalaylay, yung mga dapat na mga nakatayo, tayo pa sila, 'di ba? Masigla silang tingnan. Correct, 'di ba? Hindi po sila parang malungkot. Hindi sila parang inaantok. Hindi sila parang sa sobrang bagsak pwede nang isaw-saw sa kape. Hindi sila parang ganun. Pero kapag halimbawa pinasuot mo sila sa kanila yung same, kunyari hindi nila na-maintain yung katawan. Kasi iba-iba yan eh. Merong mga iba na mga nakakairita, parang sila lang yung anak ng Diyos na maintain talaga nila yung katawan nila, di ba? Kahit nanganak na ng ilan, no? Correct, di ba? Yung mga ganun. Pero may mga iba talaga na, yes, maaaring pumayat sila, pero may mga lumaylay na. So yung mga dating na isusuot na parang may pa-reveal, kapag kasinuot na ngayon, di ba? Hindi na rin masyado na-reveal kasi may mga nakatakip na pong mga puson. May nakatakip na pong mga braso, ganyan. Is this based from yes, oo. Ako na ang nagsasabi. Aminin ko na ako yun. Baka may ma-hurt na naman. Baka kasi ma-hurt kayo ma-offend, di ba? O ako na sa akin na. Ako na talaga. Kahit naman sa mga boys kahit sa amin mga men, dati yung mga malakas din yung loob namin na na magsuot ng yung hipster
Yung magaganda yung yung garter ng brief kasi nakaka-enhance din ng bewang yun, nakakaliit ng bewang. Ngayon kahit gaano kataas yung kakapal yung hipster namin, partner, lumaylay yun, diba? Talaga yung gilid ng bewang namin, nakalawi talaga hanggang likod, hindi mo madadaya. Oo, hindi mo makikita yung brand ng brief. Diba kasi nga may nakalaylay. Nakaalampay yung bilbil natin doon sa hipster, doon sa garter. Diba? Sino pong relate? Madaming relate sa ganyan. O halimbawa kung sa babae man, kung di brief yung mga paano mo, yung pa-string, hindi na nakikita yung strings. Kasi anong term mo? May nakaalampay, may nakasampay na pong puson. Diba? Ganun. Pero okay lang yan. Yung mga nakaalampay na yan, yung mga papuson na yan, yung mga tiyan na yan. Ang purpose naman yan, kandungan ng mga bata. Yan, diba? Pwede. Totoo, parang ako, partner, kapag ka nagbibit-bit ako na anak ko, kasi hanggang ngayon na binubuhat ko si Princess. Ang laki na, binubuhat pa. Hindi, yung bunso ko 4 years old. Minsan napapagod sa mall. So medyo malaki na siya, pero feeling ko talaga na nabubuhat ko talaga siya. Kasi naisasabit ko siya sa mga nakasampay. Oo nga, hindi ako nakakita ko ng mga nanay na gano'n. Inaangkla talaga nila yung nanay, yung mga anak nila sa bewang nila. Kasi iniisip ko, kung walang nakalampay, nakasampay na, walang tawag doon na, walang daganan. Oo, yung kalso. Oh, yan. Kung walang kalso. Ang pangit, no? Yung mga puson po natin ay kalso. Kung walang kalso, paano sila mabubuhat? O, diba? So may purpose din naman yan. Wag na lang ding mag-alala. Paano nga daw kunyari malalaki na yung mga anak? Sino? Ang alin? Ang kakalso? Sino nga kalusuhin? Basta bahala gulo-gulo laging kausap. Bahala na po kayo dyan. Hindi yung asawa, di ba? Dito ka nga. Yan, di ba? Kandong ka sa akin. Naalala ko. Hindi ka malalaglag, may kalso ko. Naalala ko yung mga usapang ganyan. Yung mga medyo lumalaki na. Yan. Yung mga nangyayari kasi talaga yun eh. Yung hindi na kayo kasing fit ng dati or di ba yung mga ganyan. Merong nagbigay ng advice na dapat daw kahit mag-asawa na bago matulog sa gabi, kahit na may mga anak, di ba, huwag kakalimutan na mag-hug pa rin together. Yung mga ganon. Yung katulad ng ginagawa ninyo nung mga magjowa pa kayo na parang kumakasiksik ka wagas, di ba? Ganon. Siksik na siksik si ate mo. Ganyan, di ba? Kapag ka mag-asawa na, dapat hindi mawawala yun. Tapos yung nakakatawa kasi yung susunod na eksena doon. Minsan talaga hindi na siya nagagawa. Bakit? Ang bigat na ni Mrs. Ang bigat na ni Mister. Sa halip na maswitan ka na, ibadbaran ka na minsan. Ano bang init? Diba? Hindi ako makahinga. Lumayo ka nga. Diba? Ang init, asim mo pa. Pero samantalang dati kahit asim gustong-gusto, diba? Sinisimsim mo yung kilikili. Oo, diba? Pero nung nakapag-asawa na, ilan na yung mga anak, diba? Ang asim mo. Lumayo-layo ka nga. Kaya nga, ayaw ka na nakikita. ang init, diba? Tapos yun nga yung tumataba, sinasabi natin may mga nakasampay na. Sa dati kasi walang mga nakasampay diba? So, sexy yung datingan ng paghahaga bago matulog, diba? Yung mga ganon. Kaya lang pag may mga nakasampay na, tas ang bigat na, diba? Yung mga ganon. Tsaka nagkakaalaman na talaga yan kapag ka mag-asawa. Kasi kapag halimbawa mga magjowa, diba? Syempre, tatandaan ko dati, partner, kunyari, titingnan ko, gising na ba siya? Kapag hindi pa gising, lip gloss muna ako. Para kunyari. Mga palihim na. Oo, mga palihim na naka-lipstick ng kaunyari. Tapos, kunyari, ang tulog ko, kunyari, parang konting buka lang ng bibig ko. Kunyari, sexy, gano'n. Pero na mag-asawa na. May ganun pa. Tsaka aminin nyo, diba? Noon, nung bago pa lang kayo nagsasama sa isang bahay, nagkakahiyaan pa kayo Sa true. Nagko-cover pa kayo ng mga mga towel paglabas ng banyo. Ganyan. Diba? Kasi nagkakahiyaan pa kayo. Hindi pa nga kayo nagkakatingin ng diretso. Ngayon, lumalabas yung misis o kaya yung mister na wala na saplot talaga. Paglabas sa banyo, direkta sa kwarto, nakita ng misis nagbibihis. Diba? Hindi na nagkakahiyaan. Pero kung tutusin, mas maganda yung katawan mo dati. Tama. Ganun talaga. Ngayon, kailan marami nang sabit, sa akin wala ng hiya. Correct. Ganun talaga. Kasi mahal mo naman, di ba? Oo naman. So, mahal mo sa lahat ng kanyang sizes, di ba? Correct. From manipis to malapad, di ba? Mahal mo ang lahat ng mga curves. Kung ang curves na dating sexy, kung ngayon ang curve ay pabilog, di ba? Dapat mahal pa rin. Ganon. Totoo, yun naman ang mababago. Oo, yun naman ang pinakamalaga. Tsaka, manatili kayong mag-best friend. Di ba? Hindi man yung inyong relationship, hindi man kasing init
ng dati, 'di ba? Napapalitan naman niya ng malalim ng pag-uusap, napapalitan niya ng yung mas malalalim na mga feelings, napapalitan niya ng bongacious na companionship. Pero kung kahit na hanggang anong edara ninyo, carry nyo pa rin maging mainit. Bakit naman hindi, di ba? Bakit naman hindi? Go, go, go lang din. Kahit balat sa balat na niya nagkikiskisan, okay lang. Yan, di ba? Carry na. Kahit ano mga usapan to kanina pa? Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung saan patungo to. Nagsimula lang to sa blazer na hindi revealing Nagkaroon ng suspense dahil sa damit na yan. Yan, ganyan. Pero tama yun, i-maintain yung isusustain yung init ng pagmamahalan. Yan, di ba? At hindi naman ang sinasabi natin, kung physically kaya nyo pa rin isustain yung ganyang klaseng init ng pagmamahal, which is also an important part of the relationship, bakit naman hindi? Pero kung hindi at mapapalitan ito ng ibang init, wag lang init ng ulo, di ba? Yung init ng init ng pagmamahal. Pagmamahal, yung fire dapat correct, laging di ba? nandun. Yung matindihang pag-uusap, yung mas malalim na yung correct, yung mas malalim na yung pagtingin ninyo sa buhay, yung mga ganoon, yan yung mga paraan para maging bongga po ang inyong relationship. Totoo, actually pag nakinig ka talaga dun sa mga mag-asawa na matagal na matagal lang nagkasama sa buhay, 'di ba? Yung mga simple lang na ma-realize mo, oo nga, dapat pala ginagawa ko pa rin to. Sabi nila, wag daw mawawala yung dating partner. Oo, hindi talaga. Importante talaga yung dating part. Once a month, once a week, gawin ninyo yung lumabas ng kayo lang dalawa. Correct ka. Hindi sila kasama. Hindi kasama yung mga kids. Oo, mag-me time kayo na mag-asawa, gawin nyo pa rin yun. Importante siya. I-pamper nyo din yung mga sarili ninyo. Na minsan nakakalimutan na natin na masyado tayong focus sa trabaho. At saka sa kids. When we have kids, when we have kids, parang sila na lang sila. Pero lagi nating tatandaan na mas mahalaga na i-establish niyo yung pagmamahalan ninyong dalawa. And you can do that with dating, di ba? Still giving gifts to each other. Correct. Small Movie date, kisses. simple lang yan yung mga ganun. Kahit nga pupunta lang na 7-Eleven, bibili ng bibili ng isang sola. Okay, bibili ng Gatorade. Correct. Dating na yun. Hindi, totoo yun na. Na-experience natin yan during the pandemic. Parang isa na malaking big deal na pumunta ng grocery. Diba? So ganun din. Sa inyong mag-asawa, pwedeng big deal na a walk in the park. Diba? Na kayong dalawa lang. Yung mga ganyong klase mga eksena. Wag pong mawawala. At syempre, hindi naman po tatanggi ang mga babae, diba? Na okay din kapag may mga paunti-unting paregalo, diba? Una diretsahan na tayo. Wag na tayong magpaka-plastic kung magbibigay ka, bakit naman talaga, hindi? Lalabas kami, teka magbibisa ko na maayos, baka diba? magbigay ng something. Sa true. Ganon. Kaya minsan na magbihis-bihis din. Para isipin ni Mr. may pupuntahan kayo. Diba? Yung ganun. Kasi kapag lagi lang din kayong parang walang pupuntahan, yung datingan, nakakatamad Nagiging kasi, routinary yun mga kaibigan na parang, wala na naman, anong gagawin ko? Maglilinis na naman ako ng bahay, maglalaban na naman ako. Household management palagi yung nasa isip. Yung routine. Oo, pero kapag halimbawa si Mr. bigla nakita mo na maligo ka nga, sabihin sa'yo. Yung mga ganon. Pabango ka ha. Ibig sabihin may pupuntahan. Diba? So minsan may mga ganon kailangan, may mga ganyan, yung may mga eksenang magsuot ka nga ng pabango ka ha, suot mo yung nagbihis. Tapos yung Mr. Humiga. Natulog. Nakaka-bad trip. Nakaka-bad trip talaga sa lahat yan. Nakita mo na ka nga naghihilik yung mister mo. Yung bihis na bihis ka na. Wag din ganun na. Baka sa halip na mapabuti, mapasama. 'Di ba? Kapag kainutusan yung magbihis, 'di ba? Na hindi na usual sa inyo. Ibig sabihin may pupuntahan. Make sure na may lakad, hindi may gagawin kung ano. Correct. Kaya pinapaligo yung asawa. Oo, kasi magtutulog ka, 'di ba? Ligo ka nga, ganyan. Tapos yung pala matutulog ka. Siya gustong-gusto niya na lumabas. Totoo mahalaga pa rin yung mga palabas-labas na ganyan. Healthy yun sa relationship. Totoo na ang mga nanay, lalo na kasi marami akong kakilalang nanay partner, talagang focused sila sa mga anak nila. At saka sa household chores. Minsan lang niyaya nung mister manood ng sine. Grabe yun, nag-post talaga yung misis. Sabi namin talaga, post ba yan? Pero dahil kasi sa ganung routine nga na parang minsan na lang sila lumabas ng bahay para mag-date kasama ang kanyang mister. Doon namin naintindihan na yung lalim ng pinaghugutan niya na
yung movie date ay ka-post-post pala. Correct, 'di ba? Tsaka partner, minsan lang siya magsuot ng bra. 'Di ba? Kasi ganun ba talaga? Hindi ba required? hindi kasi pag halimbawa nasa bahay ka lang, sabi ko nga sa iyo, ang isang gamit na hindi talaga nagamit noong pandemya ay ang bra. Kasi hindi required sa loob ng bahay. Naalis, tatanggalin din naman. Kaya nga. Huwag na natin pahirapan. Tatanggalin din naman. Oo, dagdag labahin pa. Sa true. Hindi, di ba? Kasi ano yan mga uncomfortable pieces of clothing. So kapag ka magbabra, ibig sabihin may pupuntahan. Ano ba kayo? Magsuot nga kayo. Nakakaya sa mga delivery boy. Alam na ng mga delivery boy kapag ka may towel sa harapan Si Mrs. hindi na naman nagbra. Nag-receive ng Shopee, hindi nagbabra. Ganun talaga. Minsan, pero sa bagay mas komportable kasi wala. Mas comfortable naman kasi talaga yun. So yun nga. So kapag kasi Mrs. nagbra, ibig sabihin may pupuntahan. Mister, may pumunta kayo somewhere. Hindi yung hindi kayo pupunta na. Tama. Ganun yun. Importante po yun. Diba? To sustain a healthy relationship. Correct. Date ang Mrs. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yun! Love Radio. This portion Was brought to you by Palawan Bay and Palawan Express. Pera padala. Basta pera. Uy, ang daming viewers. Oo. 735,000. Ilan? 735,000. Alam mo, yung asawa ko kanina, sabi niya sa akin, ang ganda ng suot mo. O diba, sabi niya kasi sa akin. Hindi revealing nga. Oo, sabi niya, ang ganda ng... Sa isip niya may suspense. Ay, ganon. Tapos sabi niya, ang ganda ng suot mo. Tapos sabi niya, bago ba yan? Sabi ko, hindi luma na to. Faded na nga yung color Tapos sabi ko, kaya lang, nagkasya ulit siya na nakuklose ko na yung butones. Dati kasi partner, hindi ko nakuklose yung butones. Kaya hindi mo masuot. Oo, hindi, nasusuot ko siya pero may panloob. Okay. Tapos nakabukas lang siya. Oo, kaya sabi ko talaga, talagang nagbunga na lahat ng ng pagtitiis kong hindi kumain. Dito ko naramdaman sa blazer na to kasi pinakita ko to hinanap ko to kanina. Sabi ko sa kanya, alam mo ba sinuot ko lang to recently yung pink nito pero dahil nga hindi ko masara, sabi ko sa kanya, merong panloob kasi hindi ko nga masara. Nasaan na ba yun? Tapos ngayon nasasara ko na siya. Ito, partner. Diba? Ano to? Nung 48 weeks ago. Ayan Oo nga no. Ayan yung size niyan. Ito yung same size. Hindi ko siya masara. Tingnan mo, ang layo. Kaya meron akong panloob. Kita mo na. Naisara na ngayon. Nasara ko na ngayon. Bago kasi nakasara sa siya. Wala ka nakitang balikat. Oo, walang pabalikat. Walang balikat, ganun. Walang cleavage, ganun. Cleavage. Wish ko may lang pa-cleavage pala araw-araw. Wish ko lang may pa-cleavage, ganun. Oo. Pero ang happiness ko talaga na na siya, hindi pero bukod sa walang babalikat partner, yung nasara ko siya partner na hindi nang lalaban yung mga butones kasi minsan nasasara ko naman pero yung mga butones na sabi nila, guys, kapit guys. Ang hirap magkaisa tayo. Walang bibitaw. Kapit lang, walang bibitaw. Tapos ngayon, medyo komportableng pagkakasara sila. Bagay. Hindi ba yung mga di ba yung mga beauty queen pag nagsuot sila ng ganyan, ang gandang tingnan. Yes, kami mga beauty queen. Kayo rin pa. Tsaka kasi nasanay tayo, nakasuot sila ng gown na revealing. Tapos swimsuit. Tapos pag nagsuot sila ng ganyan, ang ganda din palang tingnan. Di ba yung sa airport ko sila lagi nakikitang ganyan. Oo, correct. Sa airport. Pag nasa airport sila, yung pinupost sila na nasa airport sila, lagi sila naka-blazer. And magandang tingnan. So parang gano'n siguro, kaya na medyo parang nagulat. Hindi naman nagulat. Oo, nagbabago sa paningin mo. May wow na, ay bagay sa'yo. Di ba bagay sa yung suit mo ngayon kasi wala akong nakitang balikat today. Oo nga. Walang pabalat masyado. Oo, wala masyadong pabalat. Balat kayo lang. Ganern. Bagay. Uy, bukas yun ulit ang susuot. Hindi nalalaban. Pinure. Susuotin ulit bukas. Bukas yung kulay pink naman para hindi na mahalata. O kaya next week. Magko-collect na maraming colors. Bibili lahat ng kulay.
Porque nagustuhan, ganun. Maganda 'yon. Ano din 'yun, isang ano din 'yun na isang magandang tip na nadidinig natin, mag-change ka ng look mo sa asawa mo, sa boyfriend o kaya sa girlfriend mo kasi Paminsan-minsan. napapansin din nila 'yan na parang ay ang ganda mo today. Ay ang bango mong tingnan today. Yan. Ay bagay sa iyo yung damit mo today. Correct. Actually para sa mister, ano din 'yun nakakagana din na parang hindi pinababayaan ng girlfriend ko o ng misis ko yung sarili niya, 'di ba? And at the same time, si girlfriend naman feel good about Ang herself. sarap, 'di ba? Ang sarap Na sa parang, pakiramdam. napansin ako nag-aayos. Correct. Parang Ako gano'n. ang mahalaga sa akin, hindi sa akin masyado mahalaga yung sasabihin ng ibang tao. It's more of kung ano sasabihin ng mister ko sa suot ko. Oo, totoo. It's more of ano sasabihin ng misis ng mister ko mamaya, ano, ready na ba? Oo. Hindi, it's more of ano kung ano ang sasabihin niya. Oo, tungkol sa suot ko. Pagka sinabi niya hindi bagay, hindi ko talaga ipipilit. Oo, Alam niya, magaling din yung alam, ano niya, alam no? niya eh. Mata niya sa Hindi, tsaka fashion. mahalaga sa akin yung how he views me eh. Gusto ko lagi akong maganda sa kanyang paningin. At tama yun Gusto ko lagi akong pretty sa kanya, ganon. 'Di ba? Mahalaga yun yung ganong para ma-sustain. Tsaka naniniwala ako na dapat kapag kayo ay mag-asawa na, dapat ang mister, ang mga lalaki po ay pumasok po sa field ng agriculture. Oo nga. Bakit? Bakit? Hindi ba pwedeng Department of Science and Technology? It has to be agriculture. Coming from the root word agree. 'Di ba? Kasi mga mister, kailangan lagi kayong mag-agree. Mag-agree kay Mrs. Wala tayong option. Oo, wala. Because a happy wife is a happy life. Pag hindi kayo nag-agree kay Mrs. World War III to. Las pulso nga, 'di ba? Totoo. Ganun, no. Alam Mahalaga yung ako, importante sa akin how my husband views me. So kapag nakita niya na parang pangit yan, hindi ko talaga susuotin. Unless parang feeling ko talaga, parang di bagay talaga to, parang kaya ko tong ilaban. Pero most of the time, 95% of the time, pag sinabi niyang pangit, di ko susuotin. Pag sinabi niyang mas maganda itong ilagay mo to, ilalagay ko. Parang kanina, nakahikaw akong ganito, Sir Penty. Tapos sabi niya, ay, ang ganda ng suot mo, lagyan mo ng necklace. Sabi ko, ay, taray. Sabi ko, sandali lang, stapler ko lang sa bato ko kasi hindi to sa akin. Ang ganda. Uy, bagay to sa misis mo, partner. Maganda nga. Pang malakasan. Truth. Bagay to sa kanya. Bagay din sa'yo, try mo. Try pwede mo. Ba, clip ba yan? Di-clip siya, pero meron din siyang may butas. may hook din siya. Oo. Maganda, yan, maganda. ganyan. Totoo Lakas yan. makamayaman, no? Kaya nga, dapat aaten ka lagi ng party pag ganyan. Kaya nakakatakot naman. Yun nga, nakakatakot. Parang lagi ako nakaganito. Lagi ako nakaganyan. So, sakit ba siya? May mannerism siyang gano'n. Bakit siya gano'n ng gano'n? Bakit siya ganyan? Hawak ng hawak, di ba? Ito po ay, partner, ang tawag dito ay Sir Penty kasi ahas. Parang yung kaibigan mo. Naalala mo yung kaibigan mo. Bagay sa kaibigan mong ahas. So, susuotin mo to lagi kapag may kaibigan kang ahas para i-remind siya, di ba, na ahas yung siya. mga diamante, yung mga diba? jamond. Thank you, Mayet de la Rosa Jewelry. Uulitin ko po, ako po ay taga-suot lamang, taga-model, hindi po to sa akin, so wag niyo po akong uutangan. Ay, nako. Sawag ang balakad-lakad sa parking lot. Dito lang ako, partner. Alam mo, nasusuot ko lang to kapag merong event na pupuntahan ko. Yung parang diretso mula kotse hanggang Kung hindi, partner, nakaka-nervous talaga. Isang habulot lang ganun. Madali pa namang hablutin. Di ba yung mga magnanakaw, alam ni daw nila kung ano yung totoo? Hindi yan totoo. Kasi nga, di ba, dati nasnatchan ako ng necklace. Akala nila yun. Totoo. Sa bagay, dati hindi pa wala pang MBA di ba? Hindi pa nakapag-MBA yung mga magnanakaw. May nagma-masters na sila. Oo nga, yun may masters, may PhD, mga may doctorate na talaga. Sa bagay, alam na nila. Alam na nila, ay peke at hindi. Tama. Ganun. Totoo yun. Ingat po tayo, ha. Kung may mga suot-suot tayong ganyan. Magpa-fanscan na tayo. Yes! Habang marami nakatutok sa atin. Yes, 672,000. Gusto nyo ba ng 500 pesos? May chance kang manalo sa pa-fanscan ng tambalan. Correct. Anong gagawin? Simple lang. Eto, Manila. Scan mo na!
Ayan na sa mga nanonood sa ating FB Live. 666,000. Ayan. Makita nyo yung QR code ng Love Radio Manila. Itapat ang camera ng inyong cellphone. At may mag-a-appear na link dyan. Ano ba yung link? Yung link na yan, merong tanong. Sa tanong na yan, kailangan mo lang sagutin with your name and contact details para syempre alam namin kung paano ka to kontakin, di ba? Yes. Tapos ayun na, may chance ka ng manalo ng 500 pesos! Ano nga bang ating question for today? Sa programa ng Tambalan, ang tanong ay, sa Pinoy slang, ano ang ibig sabihin ng awit? O ang awit ay blank. Letter A. Videoke. Letter B. Panis. Letter C. Sana all. Letter D. Aw, ang sakit. Ano sagot? Di awit. ko alam. Awit. Ano bang tamang sagot? Hindi ko rin Ano alam. sa- Ang millennial na sabihin. Diba? Awit. Diba? Oh. Okay. Ano ulit yung choices? A. Videoke. Letter B. Panis. Letter C. Sana all. Or letter D. Aw, ang sakit. Ayun. Kaya naman, again, ang pagsagot po ay dito po sa ating QR code, hindi po sa ating Facebook Live. So, go, go, go! Scan, scan, scan! Mamaya bago matapos ang programa ng Tambalan, 500 pesos ang aming ibibigay. Ako, sino kaya sa inyo, no? Swerte nyo. Malay mo, di ba? Halos sweldo mo na rin yan buong maghapon. Oo nga, 500, nag-scan ka lang. Wala namang gastos to, wala namang bayad to. Uy, may samgyup na less than 500 O, lang, di diba? ba? 199 only pork. O ilang milk tea na yun, di ba? Ilang chicken wings na yun. O, Yes. malay mo, ikaw na manalo. Kaya scan mo na. Walang bayad to, walang bayad. Yes. Go, go, go. Sabi ni Dennis Villahermosa, hindi lang din dahil you have to look good para sa partner nyo, but para din sa sarili mo to feel Yes. confident. Totoo yan. Correct. Ako mahalaga yun sa akin yung looking good to feel good. Yan. Tama yun. Hi kay Lore Bernard. Gandang umaga, Nicole and Chris. Nanonood daw sina Kyle, John Kyle. Hindi pala, John Kyle Bakery Camachiles, pangalan pala ng bake shop. Akala ko pangalan ng tao. Hello po. Alam mo yung mga bakery, yung mga bakery dito sa Pilipinas, meron talaga silang kakaibang sarap, no? Meron silang taste na iba dun sa mga parang talagang yung mga branded na mga bakery, na mga bake shops rather. Correct. Pero yung mga bakery, no, parang iba yung basta may ibang feels, may ibang it feels like home. Parang ganun. Para sa akin ganun may ganun siyang feeling kasi mahilig ako sa sweets. Napakahilig. I have a sweet tooth. Kaya nung nagpapapayat ako, dyan ako pinakahirap talaga yung pagtanggal ng mga matatamis na hindi ko talaga totally natanggal. Kaya feeling ko mas mabilis ang pagpayat kung talaga natanggal ko eh. So, mahilig ako sa mga cakes, sa mga basta sa iba't iba. Pero, iba yung feels ng tamis tsaka ng texture ng mga tinapay sa bakery. Totoo. 'Di ba? Para siyang very Pilipinas. Parang iba, it feels like home. Ako parang bigyan din ganon. ng observation. Sabi ko nga pag nagpapabili ako kay Kadyot ng pandesal, isang ano lang yun isang tinapay. Isang uri uri ng tinapay. sa bake shop. I'd rather buy sa yung mga nasa gilid-gilid Diba? lang na bake shop na pandesal. Kasi Correct. feeling ko lang hindi naman sa walang sensitive ulit mas masarap yung pandesal sa kanila. Diba? Mas Iba mabuhangin. Parang ganun, correct. Mas mabuhangin. Mas masarap. Yung arena, mas may pagmamahal. Parang may gano'n. Yung parang create siya. Parang isa siyang, ang dami na naisip doon tungkol sa tinapay, no? Tungkol sa pandiregla. Tungkol sa tinapay na putok, 'di ba? Hindi yung parang create siya out of love. May ganun akong feeling sa kanya na basta maliit. extra masarap Oo, siya. extra masarap siya. Parang created out of love and it feels like home. May ganun siyang Totoo. Wala lang, nagpaparamdam lang po sa mga maliliit na bakery. Baka naman po. Ang dami na pong build up. Ito, mga taga John Kyle Bakery dyan sa Camachiles Street, Balakad, Pampanga. Ganun. Kahit na malayo yan. Mabalakad
pa pala. Malay mo, Meron ba diba? dito sa Pasay-Pasay lang? Baka may branch kayo dito sa Oo Pasay. nga. Diba? Pero, diba, aminin mo na partner, tas ang dami pa nilang selection. Alam mo yun? Oo, na pag nakita mo sa Apakarami. stante, ay, Ang saya nilang tingnan. Tas ang sarap nila. Tas mura pa, ha? Correct, recently meron kaming binili na ganyan. Ang tinatry niyang i-imitate, feeling ko ay yung mga cake sa mga bake shop na mga branded. So meron siyang icing na puti sa ibabaw, tapos meron siyang candy sprinkles. Promise, gustong-gusto siya ng mga anak ko. Pero kapag tinikman mo, kung ikaw ay nakatikim na ng mga blueberry cheesecake, yan, yung mga iba pang mga pangmalakasang tinapay na baka mga magtampo yung ibang tinapay, hindi hindi to. Ibig sabihin, parang kumbaga kung i-compare mo, alam mo talaga na materialis puwerte si blueberry cheesecake or si walnut cheesecake, yung mga ganon. Compare dun sa bakery na yun na tinapay na nilagyan ng icing, tas may konting candy sprinkles. Pero sabi ko sa'yo, promise, walang natira. Nahiya yung ipis kasi pagpunta niya doon sa plastic, wala na siyang kukot-kutin kasi nga may iba siyang sarap. Feels like home. May ganun 'di ba, partner? Ako yung pandesal lagi kung papipiliin ako laging doon sa mga Sa mga ordinary bakery, bake correct, shop. totoo. Ang sarap ng pandesal nila. Sarap. Pangalawa yung although marami naman ako nakainan ng egg pie, iba din yung sarap ng egg pie. May ganun din, correct, yung egg pie. Akala ko, sabi ko, baka na-tsempohan ko lang na masarap talaga yung yung egg pie nila. Pero lumipat ako ng ibang bake shop na yung sa ordinaryo lang. Sabi ko, sarap talaga ng egg pie nila. Malasa. Diba? Sabi nga ni Claire Vicente, minasa kasi ng kamay, hindi ng machine. May ganun din. Yun nga, kaya nga may feeling ako na siya, made with love. Tapos isa siyang negosyo na passed on from one generation to another. May ganung feeling na kapag sinuportahan mo yung ganung klase ng bakery, maliit lang, sinusuportahan mo yung livelihood ng buong henerasyon nila. Parang ganun. May ganun akong feeling. Alalim, no? Pandiregla lang naman. Pandiregla lang naman pinag-uusapan. Overthinker talaga. Alayo na narating. May mga henerasyon na, ganun. Mabuhay ang mga bakers natin, ang lahat ng may negosyo ng bake shop. Yeah, mabuhay po kayo. Madami kayong nabubusog na mga bata, correct, na pamilya. Pero don't get us wrong ha, yung mga tinapay na ginawa sa machine, yung mga nakapag-establish na ng ganong klaseng syempre kung hindi ka na mahihirapan, kumbaga, pipiliin ka matic o manual na sasakyan, magmamatic ka, 'di ba? So, ganun din, masarap din naman talaga, in fair. Lumaki lang din talaga, 'di ba? Kaya hindi na nagpapagod. Masarap din naman talaga yun. Correct. At saka meron silang kakaibang product na hindi mabibili din sa labas. Correct. Na hindi rin kaya nung ordinaryong bakery, 'di ba? Wala ako nakitang tinda na pandaregla sa mamahaling. May ganon. Mamahaling. Meron na din, partner. Meron May mga pa-custard, may mga kung ano mang red bean, yung mga title nila. Pero magkaiba yung feels nila. Parehas naman masarap po. Yung may mga floss. Floss ba tawag doon? Oo, mga floss. Diba? Oo. Wala ako nakita masyado sa mga ordinary bake shop. Normally nasa mall. Correct, yung mga branded correct. na brand. Branded na bake shop. Well, option naman. Ano naman yun? Option naman ng consumer. Oo, correct. Nasa consumer naman yan. Ang sinasabi lang natin, may iba din talagang feel sa mga bakery. Correct. True yan. Sabi ni Grethel Casabuena. Mukhang fan din ng mga tinapay ito. May kasama din kasi daw pawis. Pawis nung pawis nung nagmamasa. Kaya bongga. Hi kay Pepay Tikman. Ganda ng pangalan mo, Pepay Tikman. Oh, come on, tikman mo ako. Charot. Shoutout daw sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Yan, good morning sa inyo. Salamat. Morning. Sinita B. Maglalang ay pioneer tambalanista daw. Yan. Uy. Watching siya from Rome, Italy. Watching from Doha, Qatar, tambalanista since 2011 si Michael Conjusta. Salamat. Thank you po.
Sabi ni Denise PC, ako nga kahit may pupuntahan, hindi na ako nagbabra. Wala naman kasing babrahan. Wala namang sasaluhin. Wala namang ibabra po. Yun lamang. Redstone says, si Chris Chuper habang tumatagal mas gumagwapo. Si Ganun Miss talaga. Nicole Yala mas gumaganda at fashionista. High school pa lang ako Ganun noon, talaga. pinapakinggan ko na kayo. Happy to see Miss Nicole with her fam sa airport noon. Hello. Syempre dun, sabi natin, di ba, bawal tayong mabulok. Okay lang tumanda ang mahalaga. Defy aging. Correct. Defy aging. Slow down the aging process. Yes. 'Di ba? Sabi nga, okay lang tumanda ang mahalaga. Hindi halata. Charot. Nakita ko nga yung mga picture ng, pag tumingin ka sa picture ng mga 50 years old, Magugulat ka din magulat eh. ka na parang, ay, in few years time, ito na 50 pala na rin talaga tayo. Ito na pala yung itsura ko. Correct, hindi pero. So ngayon ba lang i-defy mo na? Oo, defy mo na talaga. Kaya nga yung kaya Kasi nga. mahirap yun pag 15, mas marami palang baba natin pagdating Oo. 50. Diyos ko Lord. Ako nga partner, ayoko na lang isipin talaga yun. Kasi pagka ganyan, kaka-future phobia ako. Pag iniisip ko talaga yung in a few picture ba years. tayo ng 50 years old dyan? Grabe. Pero maraming 50 years old na hindi halata. Gusto ko ganun tayo, partner. Sa genes Sinabi nila ko, yun, unfair sinabi ko kayo, yan kay nasa genes. meron akong sinabi, hindi na lang sa jeans yan. Syempre, malaking factor yung jeans. Pero partner, thank you very much for our good sponsors, Skinnive Aesthetic and Wellness. Salamat ng bonggang-bongga. Alam mo, partner, di ba, tanda mo, meron ako pinakita sa'yo na parang mga matatanda na silang announcer. Pinakita ko sa'yo noon yun eh. Sabi ko, partner, tingnan mo to ha. Promise natin sa sarili natin, hindi tayo magiging ganyan. Sabi ko talaga kay Chuper yun. Promise natin, hindi tayo magiging ganyan ha. Ganun. Oo nga. Malapit-lapit na kasi yung 50, naalala ko lang. Oo nga, ang bilis lang. Ang bilis lang kasi ng panahon eh. Hindi mo diba? naman malayan. Ano lang kami, feeling lang namin, kauumpisa lang namin sa tambalan. Yung pala, magta 20 years na po Tsaka kami parang dito. pandemic lang yun, hindi natin namalayan. 4 years. Na 4 years na pala yung nakalipas. Oo. 3 or 4? 2020. Kasi kahapon, 3 years. sabi, nakita ko kahapon, nakasalubong ko sa mo. Sabi, long time no see. Sabi ko, kailan natin nakita? Mga 2 years ago. Sabi, hindi, 5 years ago. Before Ulitin na- pre-pandemic. Oo, may Oo. picture pa siya. Ito nga yung picture natin, no? Pero parang neto lang. Oo, so parang 5 years ago na pala yun. Ang bilis naman. So, kung 43, 44 ka ngayon, malapit na yung 50. Good luck talaga. Oh my gosh. Huwag na natin pag-usapan yan. Nasa-stress ako. Sumasakit yung tiyan ko. Ayoko na. Huwag na natin pag-usapan. My God. Mamaya ulit. Oo, 9:00 na pala. O siya. Salamat sa pagtutok sa amin. Mamaya ulit tayo 9:20-ish para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Laters. See ya. No.